Maging si dating Vice Presidente Leni Robredo na tumatakbo sa pagkaalkalde sa Naga, oras din ang inantay sa botohan dahil sa mga pumalyang ACM. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Salima Refran. Salima. Alam mo, Vicky, eksaktong alas 7 ng gabi nagsara ang clustered precinct number 5 dito nga sa Julian Militon Elementary School. At good news, katatapos lang namin mag-transmit ng resulta ng botohan. Na-transmit na po ang election returns sa National Board of Canvassers, Provincial Board of Canvassers, City Board of Canvassers at maging sa media server. Kanina lamang na-print na rin yung election returns para, nasa 30 yan na election returns para dun sa ating mga national positions. Pero Vicky, kukwento ko lang, medyo naantala kanina yan dahil maging yung printer natin nag-overheat. Pagkatapos nun, Vicky, naipaskil na yung ating mga election returns dito sa classroom na ito. Kanina nga, Vicky, sari-saring aberya yung naranasan ng Naga City sa unang paggamit ng automated counting machines. Maagang lumabas ang mga Nagenyo para bumoto. Sinamantala ang early voting para sa mga senior, PWD at mga buntis. Unang natapos bumoto sa Naga Science High School ang 69 na taong gulang na si Lola Lorna na kasama pa ang apo. Ay kailangan magboto tayo kahit tayo mga matanda na, mga senior para may partisipasyon pa rin sa gobyerno. Sa Julian Militon Elementary School, maaga ring bumoto ang senior na si Rufina Tamayo. Ayaw ko na magkipagsiksikan, mainit. Baka atakihin ako. Nakaboto rin ang totally blind na si Rico Pano sa tulong ng kanyang anak. Nireview niya ang kanyang mga boto sa pakikinig sa audio feature ng ACM sa pamamagitan ng headset. Pinarinig naman sa akin kung talagang tama yung binutuhan kong mga kandidato. Sana yung mananalong kandidato kung yung pinangako nila, sana tuparin nila. Pero hindi pa man nagiinit ang botohan, unti-unti nang pumalya ang mga ACM sa Naga Science High School. Ang isa, kahit bali-baligtarin ang mga balota, iniluluwa pa rin ng ACM. Pag gusot po yung balota, hindi masyadong tinatanggap ng machine. Kaya dapat maayos lang siya. Kaya ang balota, inuunat bago ipasok sa mga makina. Hindi rin tinanggap ang balota nang lumabas ang scanner dirty prompt sa screen na agad namang nilinis ng technical support staff. 4 na beses namang nag-paper jam o nagbara ang balota sa isang presinto. Dahan-dahan hinihila ang balota hanggang sa matanggal sa pagkakabara. May maluwag lang pong hinge dun po sa ACM po natin kasi pag-open po siguro nung ACM kanina, medyo maluwag lang po yung pagkasarado and naayos ko naman po. Kahit agad nare-resolba ang mga aberya, naapektuhan na ang bilis ng botohan sa pagdating ng mga regular voter. Maging si dating Vice Presidente Leni Robredo, oras ang hinintay sa pila para makaboto. Usual naman siya nangyayari. Siyempre nakakaabala doon sa mga pumipila para bumoto. Ang iba 3 oras pumila. Pag nagkakaaberya yung machine, di lalo napapatagal. Pero otherwise, maliban doon, mukhang okay naman dito sa amin. Tumatakbo si Robredo para sa pagka-alkalde ng Naga City, kalaban ng 3 independent candidates. Si dating Pandan Catanduanes Mayor Toots de Quiros, abogadong si Ganda Abrazado at ang retiree na si Louie Ortega. Vicky, 7 yung clustered precincts dito nga sa Julian Militon Elementary School sa Naga City. At kapapasok lang na balita, doon po sa kabilang clustered precinct, nagka-aberya po sila. Pero hindi po yan doon sa transmission, no? Doon po yan sa printing naman. Nagkaroon daw po ng paper jam doon sa kanilang thermal paper. Pero sa ngayon, inaayos na daw po yan. Yun muna latest mula nga dito sa Naga City. Ako po si Salima Refran. Nakatutok 24 oras sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo, Salima Refran.